sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. Muli po nating dakilain at purihin ang ating Panginoon ngayong araw. At sabay-sabay po tayong tumayo at awitin ang ating welcome song. Buksan po natin ang ating Biblia sa Psalms 99 verses 1 to 9. Again, Psalms chapter 99 verses 1 to 9. The Lord reigns, let the peoples tremble. He dwells between the cherubim, let the earth be moved. The Lord is great in Zion, and He is high above all the peoples. Let them praise your great and awesome name. He is holy. The king's strength also loves justice. You have established equity. You have executed justice. You have executive justice, and exalt the Lord our God and worship at His footstool. He is holy. Verse 6. Moses and Aaron were among his priests, and Samuel was among those who called upon his name. They called upon the Lord, and He answered them. He spoke to them, and in the cloudy pillar they kept His testimonies and the ordinance He gave them. You answered them, O Lord, our God. You were to them God who forgives. Through you took vengeance, and their deeds, last verse,
Exalt the Lord our God, and worship at His holy hill, for the Lord our God, He is holy. Let's pray. Ama naming mapagmahal at lumikha ng sanlibutan, maraming salamat po sa panibagong araw na ito. Salamat po sa mga biyayang natatanggap namin mula sa iyo. Panginoon, buksan niyo po ang aming puso at isipan nang sa ganon ay maintindihan po namin kung ano ang pinapangaral niyo sa amin at ito ay aming magawa sa aming buhay na naaayon sa iyong kagustuhan. Panginoon, humihingi din po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala nang sa ganon ay kami po ay makalapit sa iyo, sa inyong kalwalhatian. Panginoon, kayo po ang manguna sa amin ngayon at kayo lamang po ang maiangat at may dakila sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ating purihin ang Panginoon sa panibagong araw na tayo pinipuli. Tunay na napakasaya ang magpuri at magsamba sa ating Panginoon. Kaya't sabay-sabay tayong umawit at manatili sa kanyang presensya. O kay sarap magpuri, sumamba sa
will sustain us through this journey here on earth, from now and evermore. I lift my eyes and see I need not be afraid. All my help comes from the Lord, who the earth and sky has made. He will keep you from all evils, behind you and before. He will sustain you through this journey, from now and evermore. The Lord will never sleep. My steps He has ordained. For the one who holds them guide is the sovereign of my days. He will keep you from all evils, behind you and before. He will sustain you through this journey, from now and Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross, and fly His royal banner. It must not suffer loss. From victory unto victory, His army shall be till every foe is vanquished and darkness poised in thee. Stand up for Jesus, and in His strength alone. The power of flesh will fail you. We dare not trust your own. Put on the gospel armor, each piece put on with prayer. Where duty calls for danger, we never want thing We will keep you from all evils, behind you and before. He will sustain you through this journey, from now and evermore. Let's open up our Bible again in Matthew chapter 10, verses 16 to 23. Again, Matthew chapter 10, verses 16 to 23. Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. Therefore,
Be wise as serpents and harmless as doves. But beware of men, for they will deliver you up to council, and scourge you in their synagogues. You will be brought before governors and kings for my sake, as a testimony to them and to the Gentiles. But when they deliver you up, do not worry about how or what you should speak. For it will be given to you in that hour what you should speak. For it is not you who speak, but the Spirit of your Father who speaks in you. Now brother will deliver up brother to death, and the father his child, and children will rise up against parents and cause them to be put to death. And you will be hated by all for my name's sake, but he who endures to the end will be saved. Last verse 23. When they persecute you in this city, flee to another. For assuredly I say to you, you will not have gone through the cities of Israel before the Son of Man comes. Pagpalain nawa po ang pagbabasa ng kanyang salita. Let's all sit down. And tawagin po natin ang ating messenger for today, Pastor Ian Evaso. Good morning. Sige po, let's pray. Let's pray first. Panginoon, we thank you, Lord God. Salamat po muli sa araw na to na umagang ito na inyong binigay sa amin. We ask your blessing. We ask for your wisdom. As you have said, the Holy Spirit, you are the one who makes us understand your word. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoong, o banal na Espiritu na maintindihan namin ang inyong sinasabi sa inyong salita at naway maisabuhay namin, Panginoon. May you help us continue to grow, Lord God, in submission to you, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. So, lift up everything to you. We pray that you would be glorified this morning. Naway kayo lang pong may dakila, Panginoon. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Po. So, I'll read in Tagalog, no? Matthew 10, 16 to 23. Yan, basahin ko po sa Tagalog. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Magpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at magpakatimtimang gaya ng mga kalapati. Datapwat, magpakaingat kayo sa mga tao sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga Sanhedrin at kayo'y hahampasin sa kanilang mga sinagoga. 18. Oo, at kayo'y dadalhin sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin, sa pagpapatotoo sa kanila at sa mga hintil. Datapwat, pagka kayo'y ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon ay ipagkakaloob sa inyo ang inyong sasabihin. 20. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo'y mga nagsasalita. At ibibigay ng kapatid ang kapatid sa kamatayan, at ng ama ang kanyang anak. At mga gihimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang, at sila'y ipapapatay. 22. At kayo'y kapopoatan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. 23. Datapwat pagka kayo'y pinag-usig nila sa isang bayang ito, ay magsitakas kayo tungo sa kasunod na bayan, sapagkat sa katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo matatapos libutin ang mga bayan ng Israel hanggang sa pumarito ang anak ng tao. So, this is actually about missions, no? Evangelism, but we're going to relate this to fellowship. Ang konteksto talaga nito, ang loob niya patungkol sa mission o pag-share ng gospel, pero i-relate natin siya sa fellowship. Yan po, no? So, application from these verses.
unahin na natin para habang presko pa yung ating isipan, ay maintindihan na kagad natin paano ba i-apply to? Paano ba to isasabuhay? How do we apply this in our lives, no? As Christians, accept the truth of our exposure to dangers. We have to accept the truth that we are as sheep in the midst of wolves, no? The wolves are always the prey. The sheep are always the prey. The wolves are always the predators. So it means we can never kill. No, we are not to kill physically those who persecute us, those who persecute Christians, but the world can kill us literally, physically. The world can have us captured. Just like in many other countries right now, Nigeria, India, there are many persecuted Christians. Here in Las Piñas, there are no churches that get burned, like church buildings. But in other countries, they literally kidnap and kill Christians, kill pastors, burn the church buildings. So, and they are forced to not share the gospel. So, dapat nating matanggap na talagang bilang Kristiyano, tayo ay nasa delikado. No? Bilang mga tupa na nasa gitna ng mga lobo, mga wolves, yung mga asong nasa gubat, no? Talagang pwede tayong patayin, pwede tayong pahirapan, uusigin tayo, no? Lalaitin tayo. Pero tayo, hindi natin gagawin yan sa kanila. Kasi tayo yung Kristiyano, no? Tayo yung sheep. Well, hindi tayo, yan yung pagkakaiba actually ng Israel sa church. Isa sa pagkakaiba. Ang Israel talagang, ang kalaban nila physical. Ang Israel ay chosen nation ni God. Physical ang kanilang mga kalaban. So, talagang ipagpipray natin na matalo nilang lahat ng physical nilang kalaban, yung mga terorista, ay okay lang yun. Kasi yun ay para sa Israel. Pero sa church, hindi po. Hindi tayo nagpipray na sana mamatay na yung mga ibang nagtuturo dyan. Yung church dyan sa Ocampo. Hindi tayo nagpipray yun. Walang ganon. Ang kalaban natin ay kasalanan. Yun ang ating kalaban. At saka pangalawa, wrong doctrine. Kung ano man yung weapon ni Satanas, yun ang ating kalaban. Spiritual, pero hindi sa physical. Yan po. Pangalawa, second, application, prioritize the fulfillment of evangelism more than evasion of death. That's why it says, actually the first one, A, it's based on 16. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. So, wise as serpents, you know how to explain all things. It means you thoroughly learned about the Bible. And if possible, if you can evade death, then evade it. You don't need to be, you don't need to force martyrdom to yourself. So, yan, prioritize the fulfillment of evangelism. The mission as soldiers, we are to share the gospel thoroughly, completely, no sugarcoating, not by charismatic way. Show it, black and white truth of the gospel. And then after that, if you can evade death, then go, escape. It doesn't mean that, I share the gospel, you want to kill me, then kill me. You don't need to do that. You have to be, in a sense, wise as serpents. Snakes can always, they're good at escaping. Yeah. But they're also good at influencing things, influencing others. So prioritize the fulfillment of evangelism. Ang pinangungunahan po natin, ang ating priority ay yung ma-share yung ebanghelyo, maibahagi yung ebanghelyo. Ano ba yung ebanghelyo? Na si Yesu Cristo namatay ayon sa kasulatan, siya ay nalibing, siya ay nabuhay na muli sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Yun na po yung gospel, walang iba. Yan ang ating sinishare. At pag na-share na natin, kung gusto kang patayin nung shineran mo, hindi mo naman kailangan magpakamartir. Sige, patayin mo na ako. Kung kaya mong pagtanggol ang sarili mo at umiskapo, di umiskapo ka. Parang ganun, no? So, dalawang anggulo siya. Yung pagiging ahas na sinasabi sa 16,
Maging wais katulad ng mga serpente, ibig sabihin yan, magaling kang magsalita, magaling kang mag-explain, walang pambobola, no? Maayos. At the same time, kung ano pinapagawa sa iyo ni God, gawin mo rin, no? Actually, sinasabi rin naman ni God na may karapatan kang ipagtanggol yung sarili mo, yung physically, no? Self-defense or kung ano man yan, no? Pero kung panahon mo na talaga ang kukunin ka ng Panginoon, panahon na. Wala kang magagawa doon kahit anong eskapo mo. Ayan. So, tanggapin na lang yun. Ganun talaga, no? Yan. Third, be thoroughly learned of the Bible and always depend on God for wisdom to deliver. So, itong pinaghalo-halo ko na yung verses. I mix the verses together, no? 17 plus 19, 20, actually, no? It's always, whenever we share the gospel, or whenever we talk about God's word, not just the gospel, we always depend on God, no? On what to say. Or else, if we're talking things coming, not coming from God, but coming from ourselves, we're not glorifying God anymore. We're glorifying ourselves. Pagka tayo ay nagtuturo ng mga bagay na galing na sa atin at hindi naman galing sa Biblia, ang dinatakila na natin, sarili natin, hindi na ang Diyos. So, hindi po ganun yung pamamaraan ng pagtuturo ng salita ng Diyos, no? Kung ebanghelyo man yan, o kahit na anong bersikulo sa Biblia, no? Bukod pa sa ebanghelyo, ang pinakamaganda, kailangan alam natin yung buong Biblia. Yan. Pero actually, personal conviction yan. Kasi, yan, nasa Kristiyano na yan. Kung gusto niyang matutunan yung buong Biblia, o kontento na siya sa kung anong gusto niya. No? Pero ang sinasabi rin dito, maging wais bilang serpente. Yan. At maging dependent, dapat umaasa tayo sa salita na sinasabi ng Diyos. Kaya sabi sa 20, hindi ikaw ang nagsasalita, ang Holy Spirit. So ano ba to? Pinoposes ba tayo ng Holy Spirit? Hindi po. No? Ang nakalagay po sa Biblia, sa 1 Corinthians chapter 2, verse 13, ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagkumpara ng mga bersikulo sa bersikulo. Ibig sabihin, tayo pa rin ang nag-aaral ng mga bersikulo at kinukumpara natin at in-explain natin sa tao. Ganun po yun. Huwag tayo maghintay na, Lord, bigyan mo ako ng wisdom, paano magsalita, tapos gusto mo ipoposes ka. Hindi mangyayari yun. No? Baka evil spirit ang pumoses sa'yo. Ano nangyayari sa Pentecostal actually? No? Yun yung tinatawag nilang slaying of the spirit. Holy Spirit ka, Holy Spirit ka. Pero hindi naman nila tinanggap si Lord Jesus Christ. So ano nangyari? Possessed ng devil, no? Evil spirit. Kaya gugulong-gulong dyan sa sahig, sumisigaw-sigaw, tumatawa-tawa, hindi mo maintindihan. Yan. Wrong doctrine. So, yan po, be thoroughly learned of the Bible. So, it's up to you, no? Because actually, this depends on personal conviction. If you want to really learn the Bible, read the Bible, understand it, study, ask people about the Bible, no? Learn outlining, learn hermeneutics, homiletics, learn Greek, Hebrew if you want. There's no limit, you're still alive. So, if you really want wisdom, you can ask God for wisdom, you can ask God for knowledge. Yeah. And then fourth, no? Do not be affected of social separations, as God is worthy enough as companion. Yeah. In terms of social separation, there are two parts here, no, in our scriptures. Beware of men, no? Regular people, regular worldly men, regular friends. Yeah. And then the second one, family. Yeah. 21, 22. Your family, direct family. Because you became a Christian, your family, biological family is not, they will persecute you. They'll be the ones to persecute you. But do not be affected of it because you have God. And God is bigger than anyone. It does not mean that you're not going to love your family anymore. You're going to love God more than your family. You would still love your family. Wag daw sa pang-apat, application, pag sa buhay, wag tayong maging apektado sa mga separasyon na mangyayari sa atin.
patungkol sa mga relasyon, no? Tao sa tao, pamilya sa pamilya, ikaw at pamilya mo, ikaw at mga kaibigan mo, yung mga tao sa paligid mo. Talagang kakalabanin ng mundo, kakalabanin ng hindi Kristiyano, yung Kristiyano. Kaya nga sinasabi dito, maging maingat sa mga tao. 17, dadaling ka nila, ipapakulong ka nila, ipapapatay ka nila. Yan. Sa 2021 naman, 21-22, pamilya mo mismo ang uusig sa'yo. Sila ang unang kakalaban sa'yo. Pero wala namang sinabi dito sa ating kasulatan na sumuko ka na sa pagiging Kristiyano mo kasi number 1, family. Family first, no? Family is like, wala, no? God is like po pag Kristiyano, hindi family. Yan. Minsan nakakalungkot kasi dahil sa pamilya, dahil hindi mabitawan yung bond ng pamilya. Okay lang mahalin yung pamilya eh, kaso pag mas mahal mo yung pamilya kaysa sa Diyos, darating sa punto na hanggang pati doktrina na totoo, hindi mo kayang tanggapin. Kasi baka magkahiwalayan kayo ng kapamilya mo. No? Pero actually, baliktad ang sinasabi dito ng Biblia no? Sa Matthew, Mark, and Luke, ang sinasabi, mahal mo ang pamilya mo, gusto mo silang dalhin sa Diyos. Paano mo sila dadalhin sa Diyos kung hindi mo madala ang sarili mo sa Diyos? Kasi hindi mo maiwan yung pamilya mo. No? In the sense na mas mahal mo ang pamilya mo kaysa sa ang Diyos. Baliktad. Kaya usually, pag may mga Christian na ganyan, hindi matalikuran yung pamilya. Wala. Hindi talaga makasunod. Tama yung sinasabi ng Biblia Matthew, Mark, and Luke na sabi doon, if you love me, if you love your family more than me, you are not worthy of me. You cannot, if you find your life here on earth, you will lose your life in God. Hindi ka mag-grow. Actually, level 1 pa lang yun Pag naging Kristiyano ka, ang family mo, nauusig sa'yo, level 1 pa lang yun. Pag di mo malagpasan yun, ano pa yung level 2, 3, 4? Wala. Hindi ka makakasunod talaga. Maging stagnant ka. Dalawa lang ang conclusion nun. Either hindi talaga nag-grow ng Kristiyano or hindi pa talaga Kristiyano. Ayan. So, ayan. Nakakalungkot. Maraming ganyang mga Christian na. So, ayan. Again, our families, when we became Christians, and if our family members are not yet Christians, and we're not yet Christians, they will be the first ones to persecute us. But the Bible says you have to love God more than family. It does not say, the Bible does not say that don't love them, don't love your family anymore. No? There's no mention in the Bible that says love them less. No. Love them fully, but love God more. God would be the center or be in the center of your heart. No? So it's like saying God is the source of your love. That's why you can love your family even if they're persecuting you. And if you love God more than family, there would be times when you have to denounce something, no? Ban from your family. Yeah. So, but the sad truth is, there are many Christians who have difficulty loving God more than their family. And in the Bible, this is just level 1. When you become a Christian, this is the first test. No? Would you love God more, or would you love your family more than God? And if you cannot pass that, cannot pass level 2, 3, 4, 5, 6, and so on, you will not grow. There's only two, the conclusion points to only two things. Either you're just, that person will just be a stagnant, immature Christian forever, not growing, or not a true Christian at all. Yun ang dalawang point. Those are the 2 points. No? And what else? 5th one, E. Rejection of the gospel signals moving on to the next mission field. So it simply means when we share the gospel,
not all will receive the gospel. Some will reject it. We were not sent to share the gospel to give us 100% success rate in terms of, the success standard is not based on the person whom you're sharing the gospel to coming to Christ. No, that's not the standard. The standard is when you explain the gospel thoroughly, explain it biblically, not using charisma or whatever. No, you're using God's. So, if the person rejects the gospel, it's up to that person would be accountable to God, no? Because all of our decisions as human beings are based on free will. If they reject the gospel, they go to hell. If they accept the gospel, they go to heaven. There's no such thing as unbelievers having no free will, having no ability to do good. That is wrong doctrine. No? If we take the example of Cornelius, Acts chapter 10, the Lord recognized his good works, but not for salvation. But in terms of just good works, yes, he decided to do good works. He gave alms to the poor. He prayed to God, even though he does not have Jesus Christ yet in his heart. It even says there in Acts chapter 10, the Lord heard or saw Cornelius' good works as a memorial to God. So the Lord remembered that. It's not also the reason that God shared to him the gospel through Peter. Two different things. So simply means we're not responsible for those people who reject the gospel. Our responsibility is just to share the gospel. That person, if he rejects the gospel, he or she rejects the gospel, is accountable to God. Yun ang sinasabi that's what it says in the Bible. No? So, you have to move on. Don't force the gospel. Gospel sharing is not based on how many times you share the gospel. You have to move on to other field. No? Anyways, those whom you have shared the gospel to, if they really come to Christ, they will come to Christ. No? Their day of salvation will come. They are of the elect. They are of the chosen of God. They will come to salvation. And maybe the Lord will use us to give them follow-up, discipleship, after evangelism, water baptism, because that's the Great Commission of Matthew 28:19. So, but salvation of people or the acceptance of Jesus Christ is not based on how many times you share the gospel. It's not our effort. It's the Holy Spirit's. John 16:8, the Holy Spirit will convict and convince that person to use that person's own free will, out of the strong conviction and convincing power of the Holy Spirit in that person. In that moment, that person will be convinced out of his free will to trust Jesus Christ as Lord and Savior. So, pagka nag-share tayo ng gospel, tapos hindi tinanggap, wag po tayong malungkot. Ang sinasabi lang ng verse dito, mag-move on ka na. Tapos na yung mission mo. Ang mission mo ay mag-share ng gospel. Hindi iligtas yung tao. Ang nagliligtas ng tao, si God. Kasi si Holy Spirit ang pumipilit, nagkukumbinsi doon sa taong yon na wag na niyang ilagay yung kanyang tiwala sa kanyang sarili, idolatry niya, kundi ilagay na niya yung kanyang tiwala, faith and free will, faith coming from free will, usang loob niya, na yung kanyang tiwala, ilagay niya kay Lord Jesus Christ. Kaya nga may Romans 10:9 if you believe with your whole heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Iyan yung delikado pag sinabing may mga doktrina na yung unbeliever, walang free will yan, pinoses ni Holy Spirit yan, kaya tumanggap kay Christ. Sinong accountable doon? Sinong tumanggap? Hindi yung tao. Si Holy Spirit. Walang accountability yun. Tsaka wholehearted ba yun? Ipinoses nga Wala nga sa ulirat yung tao na yun. Ano pa sa puso niya kung wala nga sa isip? Kasi possessed. Diba? Sinaniban lang. Wala siyang control. Hindi siya yung kumilos, nag-decide. Wala. Yun yung delikado doon.
magiging wrong doctrine yun pagka ganun. Sinasabi nila, grace yan ni God. Hindi yan biblical grace. Grace yan na isip ng tao, kathang isip ng tao. Hindi yan na nakalagay sa Biblia. Or else, dapat tanggalin na lang natin yung Romans 10:9 tsaka Acts chapter 10, yung kwento ni Cornelius na nagsasabing, Cornelius gumawa ng mabuti, nagdadasal sa Diyos, nilagyan niya ng takot sa Diyos yung buong sambahayan niya, tumutulong siya sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan, at ito'y naging alaala sa harapan ng Diyos. At ang susunod nun, pinadala na ng Diyos si Pedro para sharean ng gospel si Cornelius. Hindi pa saved si Cornelius, hindi pa Christian yun eh. Doon pa lang sa verse 40 something, Acts 10, 40 plus, 43, 44, doon pa lang na-saved. Pero kung ang tanong, may free will ba ang unbeliever na gumawa ng mabuti at masama? Meron. Nakakagawa din ba ng mabuti yung unbeliever? Oo, si Cornelius. Tinatanggap man ni God yung good works ni Cornelius noon para sa kaligtasan? Hindi. Yun lang yun. Sinong kumumbinse kay Cornelius na tumanggap kay Lord Jesus Christ? Ang Holy Spirit, John 16:8. Kasi yun nakalagay, yung Holy Spirit ang kumukumbinsi sa atin. Natanggapin natin siya. Buong puso bang tinanggap ni Cornelius si Lord Jesus Christ? O possessed lang siya ni Holy Spirit? Hindi. Hindi siya possessed. Kinumbinsi siya ng Holy Spirit. Kaya sa kusang loob niya, nilipat niya ang kanyang tiwala sa kung saang Diyos man siya noon, ngayon, tiwala niya para sa kaligtasan niya na kay Jesus Christ na. So, ganun lang kadali yung explanation na sinasabi ng Biblia. Hindi kailangan malito doon. Yan. So, pagka ni-reject yung gospel, move on na. Wala yan sa paramihan ng pag-share ng gospel. Okay lang yun pag dinadala ng tao palagi, dinadala ng Diyos palagi, yung same person na yun, yung tao na yun, siya pa rin, siya share ng gospel, okay lang. Hindi lang naman din sa sharing the gospel, no? Yung good works, para makita, para mag-glorify niya, para makita niya na iba talaga pala ang Kristiyano, no? Wala lang sa salita, nasa gawa din, nagbagong buhay din. Kasi mahirap din. For example, nag-share ka ng gospel, kasama ka nila habang nagiinuman, sumasyat-syat ka na, walang kwenta yun. No? So, payosi-yosi kang gano'n, share ka ng gospel, nag-yosi-yosi ka na, wala rin yun. Wala. No? Actually, pagka gano'n, parang hindi tunay na Kristiyano yun. No? So, hindi talaga makikita. Yung faith without works is dead yung sinasabi. Puro salita, hindi mo makita sa buhay. Hindi naman tumulong. May nakitang nagugutom, may pagkain na extra, hindi binigyan. Pinag-pray lang, pag-pray kita, sana mabusog ka, pero hindi kita bibigyan ng extra kung tinapay at pansit. Ay, walang kwenta, di ba? So, parang ganun. So, yan, mag-move on. May ibang field, may ibang mga taong dadalhin sa atin ng Panginoon para share ng gospel. Ganun lang po yan. Hindi yan sa sapilitan, no? Kailangan masyarang ko siya ng 50 beses para tatanggap na siguro siya kasi hindi po mangyayari yun. Kasi si Holy Spirit lang makakakumbinsi. Ang trabaho lang po natin, magtanim ng buto, yung gospel. Bahala na si God magpatubo. No? Yan naman nakalagay sa Romans. Yan. At pang-anim, 6, no? Deployment began at salvation. Deployment as what? No? Evangelists. Yeah. So deployment began at salvation, decommissioning is at end of life. So there's no such thing as retirement. No? Stop sharing the gospel when you reach 60. There's no such thing as that. No? There's no mention here. No? It just simply says, "Behold, I send you forth as sheep." When did you become a sheep? When you became a Christian. So it means the first day you become a Christian, you're commissioned now to share the gospel, no? The Great Commission. You are now at service, in service to God. And unless you die, no, you are still to share the gospel. So actually, you know, verse. What verse is that? 22, no? But he that endureth to the end shall be saved. Actually, this is prophetic. That's why some churches, some Christians get confused by this verse, no? But he that endures to the end shall be saved. So they're saying,
As a Christian, you have to maintain being a Christian by doing good works. Once you stop doing good works, your Christianity will fly away from you. You will not be a Christian anymore. No, that is wrong doctrine. Verse 22 simply pertains to the very last part of the last days. We are now at the last days since 2,000 years ago, according to Paul. But in the very last days, especially in the tribulation period, those who will be saved within that period no 7 years during the reign of the Antichrist, all Christians will be hunted down by the Antichrist. If you don't want to have the mark of the beast 666 here in your forehead or here in your forearm, you will be beheaded. True Christians, when they get captured, they will not allow themselves, they will not surrender to that mark. No, they will not submit to the Antichrist because they are true. Their submission is with the Lord, is unto the Lord Jesus Christ. No? So they will choose death. They will choose, okay, it's okay, behead me. Yeah. So, but there will be other Christians who will survive literally the 7 years, and they will experience or cross on to the millennial kingdom. That's why it says, those who will endure to the end of the tribulation period shall be saved physically. Why? Because they're true Christians. Why did I say that? Because whether you survive the 7 years or not, if you're not a Christian, at the end of that 7 years, when the Lord Jesus returns with us, He will kill all unbelievers. So whether that person was safe inside the cave, but he was not a true Christian, he will still die, and he will not enter the millennial kingdom. Only true Christians will enter the millennial kingdom, including Israel. One third of Israel survived physically. 2/3 will die during the tribulation period. Those one third are all Christians. That's why all Israel shall be saved. They will literally enter into the kingdom, the 1,000-year kingdom of the Lord Jesus Christ. Physically, they will survive. No? Yeah. So, yeah, again, as long as we're still alive, we are to do the Great Commission, share the gospel. Yan po, no? So, in fellowship, yeah, there's only 2 points. First point is, accept the truth that we are of the persecuted. So, let's look at the view, no? Sheep among wolves. So, we are not of the wolves anymore. We are of the sheep. It's hard to accept this truth because we cannot let go of our ego, our pride, our reputation from before. That is why the Bible says you have to deny yourself. Just like a computer, no? Laptop, PC, or cell phone, you have to not just reboot, you have to reformat, erase completely, change the operating system. So, hindi na po tayo kasama ng mga lobo. Noon kasi, nung di pa tayo Kristiyano, ayaw din natin yung mga Christian, no? Ayaw natin yung mga hindi umiinom, hindi nagyoyosi. No? Ayaw natin yung mga pagniyaya mo ng inuman, ayaw sumama. Yan. Kasi tayo yung mga lobo, tayo yung mga instrumento ni Satanas noon. Kasi kay Satanas naman talaga tayo noon nung pinanganak tayo sa mundong ito. Kasi wala namang Kristiyano, wala namang taong pinanganak na Kristiyano agad. Pero ngayon, dahil tinanggap natin, nagtiwala na tayo kay Jesucristo na siya lang ang ating Diyos at tagapagligtas, tanggapin natin na yung mga dapat kasama natin, yung mga kapwa, tupa, yung mga Kristiyano, hindi na tayo yung mga nagpe-persecute. Kaya yun yung isang problem dyan. No? Christian, pero ang barkada, mas masaya siya pag unbeliever kasama niya. Parang may mali doon. No? Parang tupa sa panglabas, pero yung lobo pa rin, hindi pa rin pala Kristiyano. Kaya pala mas enjoy niya kasama yung mga unbeliever. Tapos, ang gagawin pa niya, dahil hindi na siya nagsisimba or ganito, syempre nga, baka nga hindi nga talaga Kristiyano. Sisisihin pa yung church
sisisihin pa yung mga tao sa church. Kasi si ganito, si ganyan, kaya ayoko na magsimba eh. Actually, palusot lang yun. Wala talagang pundasyon kay Kristo, kaya ayaw magsimba. Ayaw makisama sa fellowship. Ako, magte-testify ako niyan. Kasi ganyan ako nun. Ganyan na ako nun. Nakaupo lang ako sa pinakadulo. Kwentuhan lang kami palagi ng katropa ko habang nagpipreach si Pastor Oyos dito nun. High school, elementary ako. Tapos, pagka closing prayer, nauna na ako, doon ako sa parking area, nakaabang na ako sa kotse namin. Inisip ko, sabi ko, pambira yung tatay ko, dahil pa kasing kadaldalan, uwi na tayo. Ganun ako noon, no? Hindi lang naman based sa aking experience, but kung ano nakabase sa Biblia, ganun talaga. So, dapat tanggapin natin na ma-enjoy natin maging tupa. No? Kasi hindi kinatatakutan yung mga lobo na kayang pumatay ng katawan. Ang kinatatakutan natin yung Diyos na kaya magpadala sa kung saan niya gustong ipadala ang tao, sa langit man o impyerno. Yun ang ating kinatatakutan. Siya yung ating nirerespeto. Kaya kaya nating burahin yung dating buhay natin, yung kayabangan natin, yung pride natin, ego, ano man yan, no? Yung self mo, no? Deny yourself, sabi, die to yourself and follow Christ. Sabi doon. So, yan. And then, second, our fellowship is with those who are learned and thorough about God's Word. No? So, it's implied here. It's not directly mentioned in the verses, but it is implied. If you shall be hated by worldly men for my name's sake, then how would the true children of God treat you? You will be loved. And you will love them. It does not say that God's children will be perfect, no, or are sinless. No, they're not. Here, no, we are children of God as believers of the Lord Jesus Christ. No one's perfect, but our goal is to try to love, no, others. There's not even a mention of the goal of church is not for the church to love you. It's for you to love the church. There's no self-entitlement of love here, no? You're a Christian, you should love me. You should understand me. There's nothing like that. You are to love others. Yeah. Because the truth is, even in church, not all are learned in the Bible. Not all are mature. Yeah. So, yeah, there's a truth in the saying, no? Birds of the same feather flock together. If you're a Christian and you enjoy being with Christians who are immature, then most probably because you're immature also. If you're a Christian and you enjoy being with those who are learned and those who are really studying the Bible, persevering for the truth, persevering for growth, then most probably you have the same characteristics with them. You want to grow. You want to learn. You are maturing. So, yeah, you look at who do you have fellowship with? Even inside the church. Yeah. Not just outside. And then third, our fellowship is with those who are doing good works and not harmful to the cause of the gospel. That's why in verse 16, wise as serpents and harmless as doves. The part of the wise, no, wisdom, we talked about that a while ago. But how about harmless as doves? Is this the kind of harmless, that sugarcoats the truth? For example, a brother, a sister committed a sin. You don't want him to hate you. You don't want him to get hurt, so you will not rebuke the person. That is not the right way, of interpreting this harmful as doves. Harmful here is harmful to the gospel, harmful to the cause of the Lord Jesus, harmful to God's purpose
no? Maturity, evangelism, discipleship. Yeah. So it's like saying there are Christians who really cause stumbling to other fellow Christians. If you're with those people, that kind of people, then most probably you agree with that kind of characteristic, no? Stumbling others, harmful to the cause of the gospel. So, yan, no? You can choose wisely who you can be with. Or, the best is you change yourself so that others can follow you and be influenced by you. You don't need to find someone, no, who's better than you in church spiritually and then cling to that person. Make yourself the better one. There's no limit in spiritual growth. In the Bible, it says, if you need wisdom, you just ask from God. Of course, as a unit, no, as a body, we are to help one another, to minister, to strengthen one another. But it does not say that we are totally codependent of one another in terms of growth. No. You can grow. Technically, you can grow alone. You can read the Bible alone. You can study the Bible alone. But you need help, no? Because you cannot perfect all of those. So that's why we need others. But in terms of growth, we are not to depend on totally unto others. Or else, if you don't grow, who would you blame? Not yourself. I did not grow because, you know, my CG leader is not immature. She's not mature. She's not mature, so that's why I blame her. I blame him. You cannot do that. You have your own accountability before God. It's up to you. No? Yeah. So, hindi pwedeng madaming ganyan nung nasa youth ministry pa ako, 5 taon. Dami niya, sinisisi yung leader. Ang simpleng tanong lang dyan, bakit? May tinuro ba yung leader sa'yo na mali? Wala. Sino gumawa ng mali? Ako, ikaw. Ikaw. Siya. Sino mananagot ngayon kay God? Ako, ikaw. Siya. Wala na ako tinurong mali. Hindi ko naman pinakita din bilang modelo na gumawa ng mali. So, sa madaling salita, may kanya-kanya po tayong pananagutan sa Diyos. Hindi natin pwedeng sisihin ng tao. Parang babalik din yan dun sa kaninang nabanggit natin. Ayoko na pumunta dun sa church kasi napatid ako. Hindi, huwag ka magpapatid. Problema ba yun? Tumingin ka kasi kay God para hindi ka mapatid. Ganun lang. Palakasin mo yung sarili mo para yung taong yun na dati mong sinisisi, baka ikaw na ang gayahin at ikaw gawing modelo. Mag-grow pa siya dahil sa'yo. Ganun yun. So, yan. Second point, no, accept the truth that God is more than family. Yeah. This is one truth that many Christians find difficult to follow, especially those who have wives and children already. I think, no, in my observation, because you have your family, no? So when testing comes, to love God more than family. Conform to God socially as we love our families to come to God's truth. Conform to God, not to the band of the family. You know the ironic truth, no? In a way, the Muslims are better than us, no? In a sense. You know why? In a Muslim family, when a son or daughter becomes a Christian, and when the family, the parents discover that their daughter or son became a Christian, they will follow the Quran because it says, kill your child. And many times they will kill. So you see that, in a way, they love Allah more than their children. But of course, that's wrong, no? Killing your own child, no? And there's no real Allah because there's only Satan, no? That's the truth.
But for us Christians, we are in Christ, and yet we cannot love God more than our children. Our God, no? The Lord Jesus is not commanding us to kill our child. It simply says, or kill our parents in a way, no? If we were the Christian and our parents were not Christians. It simply says, trust me more. Trust me. Maybe I will also save your parents. That's the only chance our parents would also be saved, our siblings would be saved, if we come to God. So the technique is not pushing people to God. You are to pull them to God. You are with God, you pull them to God. You don't push them to God, meaning you're the one not with God and you want your family to be with you. That is not the biblical way. No? So, dapat tayo kumonforme tayo sa Diyos, mag-adjust tayo sa Diyos. Yan. Ako share ko lang, no? Short testimony. Nung ako'y na-save, June 2009, nag-away pa kami ni Mami, no? Sa Skype pa nun, eh. Sabi niya, trabaho ko naman, mag-apply ka na. Kakapasa mo lang ng board exam sa nursing, sayang naman yan. Sabi ko, pasensya namin. Kasi hindi ko na pagmamayari ang sarili ko ngayon. May calling ako. Sa tingin ko, ang gusto ng Panginoon, mag full-time ministry ako, mag-missionary ako. Kaya sinabi ko talaga, pasensya na. Bahala na kayo kung anong gusto nyo isipin, kung palayasin nyo ako, ano pa man. Basta hindi na ako tatalikod. Ito na yung bago kong direksyon. Hindi ko na susundin kayo, kaya ni dati. Hindi ko na rin susundin sarili ko. Binura ko na nga yung mga pangarap ko eh. Ito na yung bago kong direksyon. Ang bait lang talaga ng Panginoon, no? Hindi na ako pinalayas. Lumalaki pa nga yung tiyan ko ngayon, kakakain sa bahay namin, libre. Pero, ang point dyan is, paano kung dumating yung test na yan, no? Sa atin? Sana maipasan natin. Kasi level 1 yan eh, sabi ng Biblia. Yan yung palagi sinasabi sa Gospels eh. Pag ikaw naging Kristiyano, ang unang uusig sa iyong pamilya mo, level 1 yun. Pag hindi mo malagpasan yung level 1, hindi mo mas matutong mahalin yung Diyos kaysa sa pamilya mo, paano ka bibigyan ikad ng level 2, level 3, level 4 na test? Sa madaling salita, hindi ka mag-grow. Maraming ganyang Kristiyano. Isang reason bakit hindi nag-grow. Sa knowledge, nag-grow. Kaalaman, dami na pipick up pag Sunday service. Hanggang dito lang. Dito sa puso, wala. Hindi na-apply. Wala kang makitang pagbabagong buhay. Kaya pag pinapili, pamilya o Sunday service, pamilya talaga yan. Siyempre. No? Wala. No? Yan. So, mahina yung conviction. May conviction, pero hindi naman mahina ang conviction. Matigas ang ulo. Yun na talaga. At mananagot kay God yun. Yun. Pangalawa, no? Second, the end of family bond in worldliness is just the beginning of social disparities. So, nabanggit naman natin yun. Yung end of family bond, hindi literal na end. It simply means you love God more than family. No? You are bonded more to God than with your family. You did not decrease. Your bond with your family is not decreased in a way. Your love for them is not decreased, but you love God more than your family. It's just the beginning of social disparities. No? Your friends will, no? Your wife, your husband will persecute you. Your children will persecute you. Your parents will persecute you. Forget family, forget all the happy bonding, family bondings before. Erase that. You have to accept that because you are now a Christian. No? This is part of the new life. The world will hate you. Your co-workers will hate you. Your classmates, your teachers will hate you. Yeah. If you hate yourself also, then there's something wrong with you. No? Sign ng spiritual immaturity, ano? Malupit na spiritual immaturity. So, yan. So again, sa conclusion, simple, be happy to be God's sheep. Sa pagtatapos, maging masaya na ikaw ay parte ng tupa ng Panginoon. Dinaan lang natin sa missions, evangelism, pero malinaw naman ini-imply dito, no? Kukontra talaga yung pamilya, kukontra ang mundo. Pero masaya ka kasi sapat na si God sa iyo. Your family will persecute you, the whole world will persecute you.
but you're still contented, you're still happy. Why? Because you have God with you. God is enough. God completes me. Yung fellowship with Christians, others, bonus lang. That's why the command is, the greatest commandment, love God, your whole mind, soul, strength. And then second, love others as how God loves you, or how God loves us. So, yun lang po. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord God, for reminding us that we ought to trust you. And if we trust you, Lord God, everything will come into this perfect place, Lord God, according to your plan, according to your will, not according to ours, Lord God. So, may you help us trust you more, Lord God. May tulungan niyo po kami na magtiwala kami ng masigit pa, Lord God. Magtiwala kami ng buong puso sa inyo, Panginoon. Alam niyo po kung ano yung inyong gagawin. Tiwala lang kami kahit hindi namin makita yung buong litrato, Panginoon. Naway matutunan namin maging masaya, Panginoon, bilang tupa mo. Kahit ang buong mundo, kalaban kami, lahat ng tao, walang kumakampi sa amin, Panginoon. Pero sapat na, ikaw lang, Panginoon, ang kumukompleto sa aspeto ng pagsasama, Panginoon, para sa buhay namin. Salamat po muli, Lord God. Sa inyo lang po lahat ng kadakilaan at karangalan sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Let's all stand up as we sing the response. Ang susunod po na bahagi ng ating pagsamba ay pagbibigay ng ikapu at ng mga handog. Sa mga nandito naman po sa ating bulwagan, maaari nyo pong matagpuan ang ating kahon ng alay sa ibabang hagdan nasa kanang bahagi at pwede din po kayong magbigay ng mga handog at ikapu sa detalye ng ating bangko na makikita nyo po sa gitnang bahagi ng inyong pinapanooran. Upang manguna sa panalangin ng pasasalamat, tawagin po natin si Sister Angie Espiritu. Manalangin
ng Diyos sa nasa langit, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umaga nito. Salamat po sa bawat anak mo na sama-sama kaming nagpapasalamat sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, at sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, at maging sa mensahe na muli na kami, Panginoon, ay napaalalahanan na mayroon kami, Panginoong ministry na tinawag ka upang maging bahagi po, Panginoon, considering that today is a Mission Sunday. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang binibigay sa amin na nagagamit po kaming channel of blessing. Maraming salamat po sa bawat hanap buhay, sa bawat source na pinanggagalingan po. Salamat po sa pagpapala mo sa iyong mga anak. And we are even thank you for the leadership that we have sa mga anak mong ginagamit upang patuloy na ma-manage po ng maayos ang mga biyayang patuloy mong ibinubuho sa iyong iglesia. Maraming salamat po at nawa, may you find our worship, our giving, holy and acceptable. We give you back all the glory, all the honor, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Salamat po muli sa inyong biyaya sa araw na to, sa karunungan na inyong binahagi at pinaalalahanan niyo po kami, Panginoon. Humingi rin po kami ng tawad, Panginoon, kung sa aming puso at isipan may mga mali kami, Lord God, lalo na pumapatungkol dun sa aming narinig na mensahe galing sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at talagang mag-decide, maging desidido na mas mahalin ka, mas magtiwala sa iyo kaysa sa aming pagtitiwala sa aming sarili, Panginoon. Naway madala din namin, Panginoon, yung aming mga pamilya, mga mahal sa buhay sa inyo, Panginoon. Naway kayo ang kumumbinsi, Panginoon. At kung gagamitin naman kami, Panginoon, naway maging mabuting modelo kami na habang sa pagkukumbinsi niyo sa kanila, ay maintriga sila sa aming pagbabagong buhay at sa aming dedikasyon, Panginoon, na talagang magpuri at sumamba sa iyo, Panginoon, ng buong puso at buong kalakasan. Panginoon, inaangat din namin sa inyo yung lahat ng mga gawain sa linggong ito, gaya po ng lahat ng biyaya niyo noong nakaraang linggo. Kayo po ang nagbigay ng lahat ng biyaya na yun, Panginoon. Kami ay naging instrumento niyo lang at kami ay naging mga saksi lang, Panginoon, ng kapangyarihan ninyo. Naway kayo rin po patuloy ang manguna at kumilos, Panginoon, sa inyong iglesia dito sa CDNC, Panginoon. Sa linggong ito, kayo po ang magbigay ng leading, ng gabay, ng pangunguna, ng direksyon. At naway aming mga puso't isipan maging tugma sa puso't isipan mo, Panginoon. Nang sa ganun mapasaya ka namin, Panginoon. Ma-enjoy namin, masiyahan kami sa pagiging tupa mo, pagiging alagad mo, Panginoon. Ikaw ang aming dakilang pastor, Panginoon. Ikaw ang dakilang Diyos na, nag-iisang Diyos namin. Ikaw ang aming susundin, Panginoon. Pinapanalangin din namin, Lord, lahat ng mga may pangangailangan ngayon, una sa mga pangkalusugan. Pagaling niyo po sila, Lord, sa mga sakit, sa mga pinapanalangin namin, Lord. Ganun na rin yung karunungan na kaakibat ng paggagaling na yun. Kung naman ang rason nyo, Panginoon, alam naman namin na sa inyong mga anak na inyong minamahal, may rason kayong mabuti kahit sa pagbibigay ng mga sakit, Panginoon, ng kahirapan. Naway matutunan namin lahat, Lord, ano bang silbi ng pagbibigay, pagpapahintulot niyo sa amin ng mga karamdaman, Panginoon. Pinapanalangin din namin, Lord, yung mga iba pang mga pangangailangan namin sa pang-araw-araw, yung safety, sa pagbabiyahe araw-araw, wisdom, karunungan, hindi lang sa spiritual na buhay, kundi mga kaakibat na wisdom sa eskwelahan, sa trabaho, sa pamilya, sa mga relasyon, Panginoon, sa kalusugan. Kayo po magbigay sa amin ng lahat ng ito. Hinihiling namin, Panginoon,
Ganun din, Panginoon, pinag-pray namin yung mga kapatiran namin na wala dito ngayon. Kayo po magkabay sa kanila na kayo pa rin ang humipo patuloy sa kanilang puso't isipan. Gaya po ng paghipo niyo po sa amin. Sa puso't isipan namin ngayon sa umaga nito, Panginoon, kayo po ang magkumbinsi sa amin, hindi lang sa kaligtasan na natapos na noon. According sa John 16:8 na sinulat, na kayo rin ang kumukumbinsi sa amin araw-araw na gumawa ng tama. Pinag-pray din namin, Lord, mga kapatiran namin na nagbabiyahe ngayon. Si Hannah, Panginoon, on the way sa India, nagpanalangin namin, Lord, we pray for her traveling mercies, your traveling mercies for her, Lord God. They keep her safe and sound, they meet her companion until they come home, they get to their homes in India. Keep them safe. May you bless all, even all the Indians here, Indian brethren, Indian friends who are with us here, Lord God. May you keep them safe, and may you use CDMC as your channel of blessing for them continually, Lord God. For your glory and honor alone, Lord God. It would be our honor, Lord God, to be used by you continually to protect, to serve, Lord God, for our Indian, to minister for them, Lord God, for foreign students, brethren and friends, Lord God. Thank you that they are here with us. You brought them here, Lord God. So, Lord, we thank you once again for everything. We pray for Big Group Fellowship of the Young Adults later. We pray for the outreach in Cavite. We thank you for the new location you've given us. We've started last Sunday. We thank you for that new location. May you bless, Lord God, that new location, Lord God. If it is your will for us to be able to share the gospel to the surrounding neighborhood, Lord God. New neighborhood, new location. So, it's up to you, Lord God. May you lead us. May you alone be glorified, Father. Lord, we thank you once again. You sustain us all this whole day. And may we continue to glorify you the whole week, Lord God, until we meet again at your feet, Lord God, next Sunday. Thank you, Lord. All glory, honor, power, and praise belong to you alone. In Jesus' name we pray. Announcements. Okay, so every Wednesday po, meron po tayong prayer meeting. 7:30, dito po yan sa ating worship hall. Meron din po tayo yan sa live. And later, meron po tayong, I will invite everyone sa ating BGF, sa ating big group fellowship YA, called to serve. And later po yan dito after our lunch, dito po sa worship hall. Okay, happy birthday po kay Sister Angie Espiritu, November 24. Brother Joel Columbratis, November 28. Brother Bernard Senra, November 29. Brother Randy Santos, November 29. Happy anniversary, Brother Uno and Sister Cora de los Reyes, November 29. Other announcement pa po? Meron po ba? Makita-kita po tayo sa susunod natin Sunday service. To God be all the glory.